Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Marudin Gani and it's my report. Praying near a mosque erected a grave, it's not permissible as it implies taking the grave as a mosque. This is based on Aisha's statement that if the Prophet grave had not been buried, it would have been located in an open space. The Prophet's prohibition against turning the graves of his messenger into place of worship is not based on fear of impurity, but rather on the apprehension that the grave will be turned into an idol. Imam Shafi warns against turning graves in the mosque as it is undesirable for someone to be reburied so much that their grave will be turned into a mosque. The Prophet also warned against drawing picture on grave as such as such people will be the worst creatures on the day of judgment. The prohibition does not stem from fear of impurity but from the apprehension that the grave will be turned into an idol. Okay, ang pagdarasal sa malapit sa isang mosque na itinayo sa isang libingan ay hindi pinahintulutan dahil ito ay nagpapahiwatig ng pagguha ng libingan bilang isang mosque. Ito ay batay sa pahayag ni Aisha na kung saan ang libingan ng propeta ay hindi kinakatakutan. Ito ay matatagpuan sa isang bukas na espasyo. Ang pagbabawal ng propeta laban sa paggawa ng mga libingan ng kanyang mga mensahero bilang mga lugar ng pagsama ay hindi batay sa takot sa karumihan. Bagkus sa pangamba na ang libingan ay gagawing isang Diyos-Diyosa, nagbabala si Imam Shafi laban sa paggawa ng mga libingan bilang mga moske. Dahil hindi ka nais-nais para sa isang tao na maging ginagalang na labis na ang kanilang libingan ay gagawin isang moske. Nagbabala rin ang propeta laban sa pagguhit ng mga larawan sa mga libingan dahil ang mga taong ito ay magiging pinakamasamang nilalang sa araw ng paghuhukom. Ang pagbawal ay hindi nagmula sa takot sa karumihan kundi sa pangamba ang libingan ay gawing idolo. And idolatry in Islam began with the reverence of a person's grave, as seen with the worship of Wat, Suwa, Yaghut, Ya'uq, and Nasr. These pious individuals who passed away were believed to inspire future generations to worship their idols, leading to polytheistic practices. The Prophet, peace be upon him, forbade this act as it led to many communities engaging in polytheistic practices, including idolizing saints and stars. They led to people prostrating before graves, believing it was a more blessed act than praying in mosques. The Prophet, peace be upon him, prohibited offering prayers near grave, aiming to prevent any form of polytheistic practices. Muslims are told not to pray near grave, as it is considered evil and not sanctioned by Allah. Ang pagsama sa Diyos-Diyosan sa Islam ay nagsimula sa paggalang sa libingan ng isang tao na nakikita sa pagsamba sa Wad, Suwa, Yaghut, Yaqut at Nasr. Ang mga banal na individual na ito na pumanaw ay pinaniniwalang nagbibigay inspirasyon sa mga sumusunod na henerasyon na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan na humantong sa mga gawaing polytheistic. Pinagbawal ng propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan
ang gawain ito dahil ito ay humantong sa maraming pamayanan na nagkikibahagi sa mga gawaing polistik kabilang sa pagsamba sa mga santo at mga bituin. Ito ay humantong sa mga tao na nagpatira pa sa harap ng mga libingan. Sa paniniwalang ito ay isang mas pinaggalang gawain kaysa pagdarasal sa mga moske. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay pinagbawal ang pag-aalay ng mga panalangin malapit sa libingan na naglalayong pigilin ang anumang anyo na polytheistic na gawain. Sinabihan ang mga Muslim na huwag magdasal malapit sa mga libingan dahil ito ay itinuturing na masama at hindi sinang-ayunan ng Allah. Tinalakay ng teksto ang konsepto ng labis sa Islam na nagbibigay diin sa mga aksyon ng mga Kristiyano at Hudyo na inakusahan ng labis na pagsamba sa kanilang mga mensahero ang mga Muslim bilang gitnang bansa. Thank you.